mag-asawang Mira Reyes at Henry Reyes ay tahimik na naninirahan sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Hindi sila kabilang sa mayayaman, ngunit hindi rin naman sila kapos. Sa katunayan, masasabing simple ngunit masaya ang kanilang buhay. Si Mira ay isang masipag na babae. Dati siyang nagtatrabaho bilang accounting assistant sa isang maliit na kumpanya. Ngunit nang mag-asawa sila ni Henry, ay nagpasya siyang mangtayo ng sariling online business. Nagbebenta siya ng mga imported na damit at bags na siya mismo ang nag-aasikaso, mula sa pag-order, pag-picture, hanggang sa pag-pack ng orders ng kanyang mga customer. Samantala, si Henry naman ay isang civil engineer na nagtatrabaho sa isang construction firm. Mabait, responsable, at higit sa lahat ay mapagmahal sa kanyang asawa. Maraming beses nang sinabi ni Henry kay Mira, "Mira, kahit hindi ka na magtrabaho kung nahihirapan ka na, kaya ko naman tayong buhayin." Lagi lamang nangumiti si Mira sa tuwing sinasabi ito ng kanyang asawa. "Hindi naman ako nahihirapan, mas gusto ko lang na may sarili rin akong naitutulong sa pamilya natin." Isa iyon sa mga dahilan kung bakit lalo siyang minahal ni Henry. Pero may isang bahagi ng buhay ni Mira na hindi niya inaasahang magiging dahilan ng malaking problema. Ito ay ang pamilya ng kanyang asawa. Ang pamilya Reyes ay kilala sa kanilang komunidad. Ang ina ni Henry na si Doña Claridad Reyes ay dating mayamang negosyante na nagmamay-ari ng ilang apartment units. Kilala siya bilang isang istriktong babae na sanay masunod ang lahat ng gusto niya. Sa dalawang anak niya, si Henry ang mas responsable. Ang bunso naman ay si Vanessa Reyes. Kung si Henry ay tahimik at masipag, si Vanessa naman ay kabaligtaran. Maganda si Vanessa, sosyal, at mahilig sa mamahaling bagay. Ngunit sa likod ng kanyang magarang pananamit ay may ugali siyang hindi gusto ng maraming tao. Mahilig siyang manghiram ng pera. At madalas, hindi niya ito binabayaran. Alam iyon ni Henry, kaya isang gabi habang nagdi-dinner sila ni Mira, ay binalaan niya ito. "Mira, kung sakaling manghiram sa'yo si Vanessa ng pera, huwag kang basta magpapahiram." Nagulat si Mira. "Bakit naman?" Napabuntong hininga si Henry. "Kasi madalas siyang manghiram pero hindi nagbabayad." Natahimik si Mira. Hindi naman niya gustong isipin ng masama ang kapatid ng asawa niya. "Baka naman nagkataon lang," sabi niya. Bahagyang umiling si Henry. "Hindi, Mira. Ilang beses nang nangyari iyon." Hindi na pinilit ni Mira ang usapan. Sa isip niya, pamilya pa rin iyon ni Henry. Siguro naman ay hindi mangyayari iyon sa kanya. Hindi niya alam na darating ang araw na siya mismo ang magiging biktima. Isang hapon, habang abala si Mira sa pagre-reply sa mga customer niya online, may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, nagulat siya nang makita si Vanessa. "Ay Vanessa, pasok ka." Nakasuot si Vanessa ng magarang dress at may dalang designer bag, mukhang galing sa mall. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya, parang may iniisip. "Ate Mira," mahina niyang sabi, "pwede ba kitang makausap?" "Sure, umupo ka." Naupo sila sa sofa. Ilang segundo munang natahimik si Vanessa bago siya nagsalita. "Ate Mira, pwede ba akong makahiram ng pera?" Napahinto si Mira. "Magkano kaya ang hihiramin nito?" "Magkano ba?" Maingat niyang tanong. 150,000. Parang may kumabog sa dibdib ni Mira. Hindi maliit ang halagang iyon. Sa totoo lang, iyon ang bahagi ng ipon nila ni Henry na balak sana nilang gamitin para sa renovation ng kusina. Napansin ni Vanessa ang pag-aalinlangan ni Mira. "Ate Mira, emergency lang talaga. May kailangan akong bayaran. Promise babayaran kita next month." Sa paraan ng pagsasalita ni Vanessa, tila desperado ito. At dahil mabait si Mira at ayaw niyang magmukhang madamot sa pamilya ng asawa niya, napabuntong hininga siya. "Sige Vanessa, pero sana talaga mabayaran mo agad. Ipon namin ni Henry iyon." Agad nagliwanag ang mukha ni Vanessa. "Promise, next month babayaran ko agad." Ngumiti si Mira. Hindi niya alam na iyon na pala ang simula ng isang malaking problema. Lumipas ang isang buwan. Walang balita si Vanessa. Hindi rin ito nagme-message tungkol sa utang.
Sinubukan ni Mira na huwag mo nang isipin iyon. Siguro busy lang. Ngunit nang dumating ang ikalawang buwan, nagsimula na siyang mag-alala. Kailangan na kasi nila ang pera para sa planong renovation. Kaya nag-message siya kay Vanessa. Hi Vanessa, kamusta? Pwede ko na bang makuha yung hiniram mong pera? Kailangan kasi namin. Matagal bago nag-reply si Vanessa. Halos gabi na nang makita ni Mira ang sagot. Ate Mira, medyo tight pa ako ngayon. Next time na lang ha? Napakunot ang loon ni Mira. Next time? Pero sinabi nitong babayaran agad. Hindi na siya nag-reply. Ayaw niyang magkaroon ng away. Lumipas pa ang isang buwan. Wala pa ring bayad. At mas nakakagulat pa, nakikita niya sa social media ni Vanessa na palagi itong nasa restaurant, shopping at kung saan-saan gumagala. Doon nagsimulang makaramdam ng sama ng loob si Mira. Isang gabi, kinausap niya si Henry. Henry, tungkol sa hiniram ni Vanessa, napatingin agad ang asawa niya. Hindi pa ba siya nagbabayad? Umiling si Mira. Napabuntong hininga si Henry. Sabi ko na nga ba? Hindi ko naman gustong maningil ng paulit-ulit, sabi ni Mira. Pero kailangan na kasi natin yung pera. Tahimik na tumanggo si Henry. Sige, puntahan na lang natin siya bukas sa bahay ni Mama. Hindi alam ni Mira kung bakit biglang kinabahan ng kanyang dibdib. May kakaiba siyang pakiramdam. Parang may mangyayaring hindi maganda. At tama nga siya. Dahil ang araw na iyon ang magiging simula ng pinakamalaking gulo sa pagitan nila ng pamilya Reyes. At sa araw ding iyon, matatanggap niya ang sampal na hindi niya kailanman makakalimutan. Kinabukasan, maagang nagising si Mira. Kahit tahimik ang bahay nila ni Henry, hindi mapakali ang isip niya. Paulit-ulit niyang iniisip ang utang ni Vanessa Reyes. Hindi naman siya sanay maningil ng pera. Ngunit hindi rin maliit ang 150,000 pesos. Iyon ang bahagi ng ipon nila ng asawa niya para sana sa pag-aayos ng kanilang kusina. Habang nag-aalmusal sila, napansin ni Henry ang katahimikan ng kanyang asawa. Mira, huwag kang mag-alala, sabi nito habang hinahawakan ng kamay niya. Aayusin natin ito. Bahagyang ngumiti si Mira, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib niya. Makalipas ang ilang oras, napunta sila sa malaking bahay ng pamilya Reyes. Ang mansyon ng pamilya ni Henry ay nasa isang eksklusibong subdivision. Malawak ang bakuran at may 2 sasakyan na nakaparada sa garahe. Hindi mapigilan ni Mira na makaramdam ng kaunting hiya tuwing pumupunta siya roon. Pakiramdam niya ay parang hindi siya nababagay sa marangyang mundong iyon. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nadatnan nila si Doña Claridad Reyes, ang ina ni Henry, na nakaupo sa sala habang nagbabasa ng magazine. Matangkad ito, eleganteng manamit, at may aura ng isang babaeng sanay na may kapangyarihan. Oh, Henry, Mira, malamig niyang bati. Good morning po, Mama, sagot ni Henry. Bahagyang ngumiti si Mira. Good morning po. Napansin niyang tila hindi masyading natuwa ang biyenan niyang makita siya. May kailangan ba kayo? Tanong ni Doña Claridad. Kakausapin lang po namin si Vanessa, sagot ni Henry. Nastaas siya sa kwarta niya. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Pagdating nila sa pintuan ng kwarto ni Vanessa, kumatok si Henry. Vanessa. Pagkabukas ng pinto, lumabas si Vanessa na tila bagong ayos. Nakasuot ito ng magandang damit at mukhang papaalis. Oh, kuya, Ate Mira. Nang makita niya ang seryosong mukha ng kapatid niya, nagbago ang ekspresyon niya. May problema ba? Diretsong nagsalita si Henry. Vanessa, tungkol sa hiniram mong pera kay Mira. Biglang natahimik ang paligid. Napatingin si Vanessa kay Mira. Ano? Nagtataka pang sinabi ni Vanessa. Napakunot ang noo ni Mira. Yung 150,000 na hiniram mo sa akin 3 buwan na ang nakalipas? Sagot ni Mira. Biglang natawa si Vanessa. Teka, anong sinasabi mo? Natigilan si Mira. Vanessa, huwag ka namang magbiro. Pero ang sumunod na sinabi ni Vanessa ay parang kidlat na tumama sa kanya. Ate Mira, wala akong hiniram sa'yo. Parang siyang nawalan ng hangin. Vanessa, ikaw mismo ang pumunta sa bahay namin, nanginginig na sabi ni Mira.
Ikaw ang nanghiram. Umiling si Vanessa. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Napakunot ang noo ni Henry. Vanessa, tumigil ka. Alam kong nanghiram ka. Ngulit sa halip na umamin, biglang nagbago ang tono ng boses ni Vanessa. Kuya, bakit mo ba ako pinagbibintangan? Hindi ako manghihiram ng ganyang kalaking pera. Narinig iyon ni Doña Claridad mula sa ibaba, kaya agad siyang umakyat. Ano bang nangyayari dito? Lumapit si Vanessa sa kanyang ina na parang biktima. Mami, pinagbibintangan ako ni Ate Mira na nanghiram daw ako ng 150,000 sa kanya. Nagulat si Doña Claridad. Ano? Napatingin nito kay Mira. Totoo ba yan? Opo, nanghiram po talaga siya. Mahinaong sagot ni Mira. Bago pa siya nakapagpaliwanag, nagsalita na si Vanessa. Mami, hindi totoo yan. Bakit naman ako manghihiram sa kanya? Parang unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid. Ate Mira, patuloy ni Vanessa, baka naman nagkamali ka lang ng akala. Hindi ako nagkakamali, sabi ni Mira. Ikaw mismo ang pumunta sa bahay namin. Sa halip na makinig, biglang nagalit si Doña Claridad. Mira! Napaatras si Mira sa lakas ng boses nito. Hindi ko inaasahan na pagbibintangan mo ang anak po ng ganyan. Pero, wala kang ebidensya. Napatingin si Mira kay Henry, pero tila nagulat din ito sa nangyayari. Mami, sandali lang, sabi ni Henry. Hindi ito pinansin ng kanyang ina. Kung gusto mo ng pera, huwag mong idadamay ang anak ko. Hindi po ako nagsisinungaling, nanginginig na sabi ni Mira. Biglang sumingit si Vanessa. Ate Mira, kung kailangan mo ng pera, pwede mo naman kaming sabihan, hindi yung gagawa ka ng kwento. Parang tinusok ang puso ni Mira. Hindi ako gumagawa ng kwento. At doon na tuluyang nagalit si Doña Claridad. Ang kapal naman ng mukha mo. At bago pa makapag-react si Mira, isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi. Napatigil ang lahat. Parang tumigil ang mundo ni Mira. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang pisngi habang namumuong ang luha sa kanyang mga mata. Mom! Sigaw ni Henry. Kung matapang ka, galit na sabi ni Doña Claridad. Kung matapang ka, tawagan mo ang tatay mo para siya ang maningil kung may utang man ang anak ko. Napatingin si Mira sa biyenan niya. May sakit ang sampal, pero mas masakit ang akusasyon. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang lahat. At habang nakatingin si Vanessa sa kanya, napansin ni Mira ang isang bagay. Isang ngiting puno ng panalo sa labi ng hipag niya. Doon niya napagtanto, may mas malalim na dahilan kung bakit ginagawa ito ni Vanessa. At hindi pa doon nagtatapos ang problema. Dahil sa mga susunod na araw, malalaman ni Mira ang isang mas malaking sikreto ng pamilya Reyes. Isang lihim na magpapabago sa lahat. Tahimik ang loob ng kotse habang pauwi sina Mira at Henry mula sa bahay ng pamilya Reyes. Ramdam pa rin ni Mira ang hapdi sa kanyang pisngi. Higit pa sa sakit ng sampal, ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi niya akalaing darating ang araw na ipapahiya siya ng sarili niyang biyenan. Mas masakit pa doon, ang mismong hipag niya ang nagsinungaling. Sorry Mira. Napatingin siya kay Henry. Tahimik itong nagmamaneho, ngunit halatang mabigat din ang loob. Hindi ko inaasahan na gagawin iyon ni Mama. Hindi agad sumagot si Mira. Sa halip ay napatingin siya sa labas ng bintana. Ilang sandali pa ay nagsalita siya. Henry, naniniwala ka ba sa akin? Agad siyang tinignan ng asawa niya. Of course, kilala kita. Pero kahit narinig niya iyon, hindi pa rin mawala ang kirot sa puso niya. Kasi parang ako pa yung lumalabas na sinungaling. Mahigpit na humawak si Henry sa manibela. Hinding-hindi kita pag-iisipan na nagsisinungaling ka. Sa kabila ng mga salitang iyon, may isang bagay na hindi alam si Henry. May ebidensya si Mira. Pagdating nila sa bahay, tahimik na pumasok si Mira sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang drawer ng maliit na cabinet niya. Mula roon ay kinuha niya ang kanyang cellphone.
Doon niya muling pinanood ang isang bagay na ilang linggo na niyang itinatago. Isang voice recording. Hindi niya sinasadyang ma-record iyon. Nang araw na pumunta si Vanessa sa bahay nila para manghiram ng pera, may kausap si Mira sa phone habang nag-aayos ng orders. Naiwan niyang nakarecord ang voice memo app. At malinaw na narinig sa recording ang boses ni Vanessa. Ate Mira, pwede ba akong makahiram ng 150,000? Emergency lang talaga. Promise, babayaran ko agad next month. Malinaw. Walang duda. May utang si Vanessa. Hindi pa ipinapakinig ni Mira ang recording kay Henry. Hindi pa siya handa. May nararamdaman siyang kakaiba. Parang may mas malalim pang dahilan kung bakit ginagawa iyon ni Vanessa. Kinabukasan, habang abala si Mira sa pag-aayos ng mga orders niya, biglang tumunog ang cellphone niya. Isang unknown number ang tumatawag. Hello? Ilang segundo munang walang sumagot. Pagkatapos ay isang boses ng lalaki ang narinig niya. Si Mira Reyes ba ito? Opo. Ako si Daniel Cruz. Hindi pamilyar ang pangalan. Ano pong maitutulong ko? Tahimik ang lalaki sa kabilang linya bago ito muling nagsalita. May kinalaman ito kay Vanessa Reyes. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mira. Ano po iyon? May utang sa akin ang hipag mo. 300,000. Parang nanlamig ang buong katawan niya. 300,000? Oo. Hindi siya makapaniwala. Pero bakit ako ang tinatawagan mo? Napabuntong hininga ang lalaki. Dahil ikaw ang binanggit niyang dahilan kung bakit hindi pa siya makabayad. Ako? Oo. Sabi niya ikaw daw ang may hawak ng pera niya. Parang sumabog ang ulo ni Mira sa narinig. Hindi lang pala siya sinira ni Vanessa sa pamilya nila, pati sa ibang tao. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Mira, sabi ng lalaki, kung hindi mababayaran ang utang na iyon sa loob ng 2 linggo, may mangyayaring hindi maganda. Anong hindi maganda? Hindi ako ang dapat mong katakutan. Kung hindi ikaw, sino? At ang sumunod na sinabi ng lalaki ay lalo pang nagpalamig sa dugo ni Mira. Yung mga taong pinagkakautangan niya. Napatigil si Mira. Doon niya unang inisip, mas malaki pala ang problema ni Vanessa kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng tawag, hindi mapakali si Mira. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ito kay Henry. Kung totoo ang sinabi ng lalaking iyon, ibig sabihin ay nalulubog sa utang si Vanessa. At marahil iyon ang dahilan kung bakit siya nagsisinungaling. Pero may isang tanong na hindi mawala sa isip niya. Bakit siya ang ginawang scapegoat ni Vanessa? Kinagabihan, habang naghahapunan sila ni Henry, biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Tumayo si Henry at naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na polo ang nakatayo sa labas. Matangos ang ilong, seryoso ang mukha, at may aura ng isang taong sanay sa kapangyarihan. Good evening, sabi nito. Si Daniel Cruz ito. Nagkatinginan sina Mira at Henry. Ano pong kailangan niyo? Tanong ni Henry habang nakaharang pa rin sa pinto. Kailangan ko pong makausap si Mira Reyes, sagot ni Daniel. Napatingin si Henry sa asawa niya. Sumulyap si Mira, ramdam pa rin niya ang kaba sa dibdib. Pasok po kayo. Pumasok si Daniel sa loob ng bahay at umupo sa sopa. Tahimik ang paligid habang nagkakatinginan silang tatlo. Sa wakas, nagsalita si Daniel. Diretsahan ako, sabi niya. May utang sa akin ng kapatid mo, Henry. Nakakunot ang noo ni Henry. 300,000 at sa pagkakaalam ko, mahigit 1,000,000 piso na ang kabuang utang niya sa iba't ibang tao. Ginagamit niya ang pangalan ni Mira. Ako? Gulat na sabi ni Mira. Oo, sagot ni Daniel. Sa ilang taong pinagkakautangan niya, ikaw ang sinasabi niyang garantor. Parang nanlamig ang katawan ni Mira.
Napahawak si Mira sa sopa. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang plano ni Vanessa. "Bakit mo sinasabi sa amin ito?" tanong ni Henry. "Dahil hindi ako naniniwalang si Mira ang may kasalanan." Matagal nang nalulubog sa utang si Vanessa dahil sa bisyo niya sa pagsusugal at mamahaling lifestyle. At para makalusot, ginagamit niya ang pangalan ng ibang tao. At sa pagkakataong ito, si Mira ang napili niyang gawing panangga. Napabuntong hininga si Henry. "Hindi ko akalaing aabot sa ganito si Vanessa. May posibilidad na kayo ang pupuntahan," dagdag pa ni Daniel. Parang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Hindi biro ang sinabi ni Daniel. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita si Mira. "Bakit mo kami tinutulungan?" Tumingin si Daniel sa kanya. May kakaibang seryosong ekspresyon ng mukha nito. "Dahil ayokong may madamay na inosente." Hindi alam ni Mira kung bakit, pero sa unang pagkakataon mula nang nangyari ang gulo, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Parang may kakampi na siya. Tumayo si Daniel. "Kailangan ko nang umalis, pero kung may mangyari, tawagan mo ko." Iniabot niya ang kanyang calling card kay Mira. Tinanggap iyon ni Mira. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya. "Salamat." Bahagyang ngumiti si Daniel. Bilang kapatid ni Vanessa, nagdesisyon si Henry na kausapin muli nila si Doña Claridad. "Mira, sabi niya habang naghahanda silang umalis, kailangan nating sabihin kay Mama ang totoo." Kinabahan si Mira. Hindi pa niya makalimutan ang sampal na natanggap niya mula sa biyenan. Pagdating nila sa malaking bahay ng pamilya Reyes, agad silang sinalubong ng katulong. "Nandyan po si Ma'am sa sala." Pagpasok nila sa loob, nakita nila si Doña Claridad Reyes na nakaupo sa sofa habang nagkakape. Pagkakita sa kanila, bahagyang nagbago ang ekspresyon nito. "Henry, Mira." Hindi man lang nito tinignan ng maayos si Mira. "Mami, may kailangan kang malaman." "Ano na naman?" Medyo matigas na sagot ni Doña Claridad. Sandaling nagkatinginan sina Mira at Henry. Pagkatapos ay inilabas ni Mira ang cellphone niya. "May ipapakinig po sana ako sa inyo." Bago pa makapagsalita ang biyenan niya, pinindot niya ang voice recording. Tumunog ang malinaw na boses ni Vanessa sa sala. "Ate Mira, pwede ba akong makahiram ng 150,000? Emergency lang talaga. Promise, babayaran ko agad next month." Biglang natahimik ang buong sala. Parang tumigil ang mundo. Dahan-dahang napatingin si Doña Claridad kay Mira. "Ano ito?" "Ebidensya po," sagot ni Mira. Muling pinakinggan ng matandang babae ang recording. Sa pagkakataong ito, hindi na niya maitatanggi ang katotohanan. Talagang nanghiram si Vanessa at nagsinungaling ito sa kanila. Bago pa makapagsalita si Doña Claridad, biglang bumukas ang pintuan ng bahay. 3 lalaking hindi pamilyar ang pumasok sa loob. Halatang hindi sila bisita. "Magandang umaga," malamig na sabi ng isa sa kanila. "Sino kayo?" tanong ni Henry. Ngumiti ang lalaking may bahid ng pagbabanta. "Hinahanap namin si Vanessa Reyes." Nanlamig ang buong katawan ni Mira. Naalala niya ang sinabi ni Daniel. Kung hindi siya makita, kayo ang pupuntahan. "Ano ang kailangan niyo sa kapatid ko?" tanong ni Henry. Lumapit ang lalaki sa kanila. "May utang siya. 1,200,000. Parang nawalan ng kulay ang mukha ng matandang babae. "Imposible." "Hindi po," sagot ng lalaki. "May mga dokumento kami." Inilabas niya ang ilang papel at doon nakita ni Mira ang mas nakakatakot na bagay. Sa isang bahagi ng kontrata, nakalagay ang pangalan niya. Mira Reyes, Guarantor. Nanlaki ang mata niya. "Hindi ako pumirma dyan. Pero pangalan mo ang ginamit," sagot ng lalaki. Biglang nagsalita si Henry. "Hindi namin babayaran yan." Tumawa ang lalaki. "Hindi nyo kailangang bayaran ngayon.
Pero kailangan niyong hanapin si Vanessa. Kung hindi, hindi na nito tinapos ang kanyang pangungusap. Hindi na kailangan. Alam na nila ang ibig sabihin. Sa gitna ng tensyon sa sala, biglang may boses na nagsalita mula sa pintuan. Hindi niyo kailangang takutin ang pamilyang ito. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo sa pintuan si Daniel Cruz. Matatag ang tindig nito at kalmado ang mukha. Daniel, gulat na sabi ni Mira. Lumapit ito sa mga lalaki. Kilala ko kayo, sabi niya. Napatingin ang isa sa mga lalaki sa kanya. May 2 araw kayo. At kung hindi namin makita si Vanessa, tumigil ito sandali. Babalik kami. Pagkatapos ay umalis sila sa bahay. Pagkasara ng pintuan, parang nawalan ng lakas si Doña Claridad at napaupo sa sofa. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Ang sampal na ibinigay niya kay Mira. Ang kasinungalingan ng anak niya. Dahil sa tulong ni Daniel at ng kanyang koneksyon sa negosyo, napag-usapan na babayaran ni Vanessa sa pamamagitan ng pagbebenta ng ilan sa kanilang mga ari-arian. Nalinis ang pangalan ni Mira. Lumipas ang ilang buwan. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng problema ay may makikilala siyang taong handang tumulong sa kanya. Isang hapon, nagkita sila sa isang cafe. "Kamusta ka na?" tanong ni Daniel. "Okay na," ngumiti si Mira. "Salawat sa lahat ng ginawa mo." Umiling si Daniel. "Ginawa ko lang ang tama." Sandali silang natahimik. Pagkatapos ay nagsalita si Daniel. "May gusto sana akong itanong. Pwede ba kitang yayaing mag-dinner minsan?" Bahagyang nagulat si Mira. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pakiramdam niya ay karapat-dapat siyang maging masaya. Kaya naman pumayag siya. Habang naglalakad sila palabas ng cafe, napagtanto ni Mira ang isang bagay. Minsan, ang mga pagsubok sa buhay ay hindi para sirain tayo, kundi para ilayo tayo sa maling tao at dalhin tayo sa tamang tao. At sa pagkakataong ito, natagpuan ni Mira ang hustisya, kapatawaran at isang bagong pag-asa sa pag-ibig. Sa kabila ng katahimikan, unti-unting bumabalik sa buhay ni Mira ang katotohanang hindi niya na kayang itanggi sa kanyang sarili. Mahal siya ni Henry, walang duda roon. Mahal siya nito sa paraang alam nito, sa pamamagitan ng pag-aalaga, pagtatrabaho ng mabuti at pananatili sa tabi niya sa maraming pagsubok. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalong bumibigat ang isang bagay sa puso ni Mira. Sa tuwing naaalala niya ang araw na sinampal siya ni Doña Claridad sa harap ng lahat, muling bumabalik ang sakit. Hindi lamang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa isang mas masakit na katotohanan. Hindi siya napagtanggol ni Henry sa paraang kailangan niya. Oo, nagalit ito. Oo, naniwala ito sa kanya. Pero sa mga sandaling lugmok na lugmok siya, sa mga sandaling kailangan niyang maramdaman na may isang taong handang tumayo sa harap niya at sabihing, hindi mo siya maaaring saktan. Hindi iyon nagawa ni Henry. At habang pilit niyang inuunawa ang kanyang asawa, unti-unti rin niyang napagtanto na ang pagmamahal pala ay hindi laging sapat para manatili. Minsan, kailangan din ng lakas, kailangan ng paninindigan, kailangan ng tapang para ipaglaban ng taong mahal mo, lalo na kapag inaapi na siya ng sarili mong pamilya. Isang gabi, tahimik na nakaupo sina Mira at Henry sa salang ng kanilang bahay. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng electric fan at ang paminsan-minsang pagdaan ng mga sasakyan sa labas. Sa wakas, nagsalita si Mira. "Henry," napatingin ng lalaki sa kanya. May kakaiba sa boses ng kanyang asawa. Parang may bigat na matagal ng kinikimkim. "Ano yun?" mahina nitong tanong. Sandali yumuko si Mira bago siya muling nagsalita. "Patawarin mo ako, Henry." Nakunot ang noo ni Henry. Naramdaman agad ni Henry na may hindi magandang susunod. Napatingin si Mira sa kanya. May luhang namumuuna sa kanyang mga mata. Pero buo ang loob niya. "Mahal mo ako, Henry. Alam ko iyon. Hindi ko kailanman kinwestiyon ang pagmamahal mo sa akin." Parang unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ni Henry. "Mira?" Nanginginig na ang boses niya. "Pero sa totoo lang, Henry, nasaktan ako hindi lang dahil sa pamilya mo. Nasaktan ako dahil pakiramdam ko, hindi mo ako kayang ipagtanggol kapag ako na ang inaapi." Tahimik si Henry. Wala itong maisagot.
dahil alam niyang may katotohanan ng mga salita ng asawa niya. Mira, ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. Alam ko, agad na sagot ni Mira. At iyon ang mas masakit. Natahimik muli ang paligid. At sa pakakataong iyon, alam na ni Henry. May bahagi na ng puso ni Mira na hindi na sa kanya. Matagal itong natahimik bago niya tinanong ang bagay na kinatatakutan na niya ang sagot. May iba na ba? Pumikit si Mira. Sa isip niya ay pumasok ang mukha ni Daniel Cruz. Ang lalaking dumating sa panahong wasak siya. Ang lalaking hindi nag-atubiling maniwala sa kanya. Ang lalaking tumulong hindi dahil may obligasyon siya, kundi dahil ayaw nitong may naaapi. Ang lalaking sa piling niya ay nakaramdam siya ng seguridad na matagal niyang hinanap. Pagdilat niya, tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Hindi ko naman binalak. Mahina niyang sagot. Pero oo, unti-unting nahuhulog ang loob ko kay Daniel. Parang huminto ang mundo ni Henry. Pero sa likod ng sakit, alam niyang may dahilan kung bakit umabot sa puntong ito ang lahat. Hindi siya naging masamang asawa. Pero hindi rin siya naging sapat na sandalan sa oras na pinakakailangan siya ni Mira. Masaya ka ba kapag kasama mo siya? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Mira. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumanggo. Napayuko si Henry. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Isang ngiting puno ng sakit, ngunit may pagmamahal pa rin. Kung ganun, hindi kita pipigilan. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Henry, mahal kita. Sabi nito habang pinipigilan ng sariling lumuha. At siguro iyon na lang ang huli kong maibibigay sa'yo. Ang palayain ka. Tuluyan nang napaluha si Mira. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting natutong mamuhay muli si Mira sa bagong yugto ng kanyang buhay. Mas naging matatag siya. Mas nakilala niya ang sarili niya. At sa panahong iyon, hindi na rin nawala sa tabi niya si Daniel. Sa pagkakataong ito, wala na ang pagdadalawang isip sa puso niya. Hindi na siya iyong dating babaeng takot magsalita. Hindi na siya iyong dating babaeng hinayaang apihin ng walang laban. Sa kabilang banda, natutunan din ni Henry na tanggapin ang lahat. Masakit man, pinili niyang magpaubaya dahil alam niyang iyon ang makapagpapalaya hindi lamang kay Mira, kundi pati na rin sa sarili niya.